Magandang gabi, no? Welcome back ulit sa ating channel. Ngayon, pag-usapan naman natin, bakit nga ba lumalala ang problema sa thyroid? Hyperman o hypo? Tara, samahan niyo akong i-discuss ano nga ba ang nagiging sanhi nito at ano nga ba ang dapat nating gawin. Okay, pag-usapan ulit natin, no? Bakit nga ba lumalala ang problema sa thyroid? Okay, paglilinaw, hindi po ako isang doktor. Ako po ay isang pasyente na may problema rin sa thyroid kagaya ng iba sa atin. I-discuss natin, no? Okay, number one, madalas kong mapansin, lalong-lalo na doon sa mga nai-interview ko, ano. Number one na problema, bakit lumala ang problema sa thyroid? Ayaw pong magpa-check up o natatakot magpa-check up. Okay, number one dito yan ha. Unang-una, nakakaranas na po tayo ng sintomas kagaya ng panginginig o yung tinatawag nating tremors, no? Andiyan na yung biglang kabog ng dibdib o yung palpitation, biglang bagsak ng timbang, no? Sa hyperthyroidism. Sa hypo naman, nagiging na ng timbang, lumalaki na yung liig, ayaw pa rin magpa-check up. Okay, yung una natin. Hindi ko sinasabi, no, kasi magkakaiba naman talaga tayo ng estado sa buhay. Yung iba talagang nahihirapan dahil kulang sa pera, walang insurance, mga gano'n, no? Hindi naman natin ini-invalidate yun, naiintindihan naman natin. Pero, syempre, kung may nararamdaman ka na, kagaya ng may pagkakapos ka ng huminga, yung bigla ka na lang, talagang kailangan nating pagtuunan ng pansin, kailangan na po nating magpa-check up, okay? Pangalawa, no, kung bakit lumalala ang problema natin sa thyroid. Kawalan po ng kaalaman, no, kung ano nga ba ang mga sintomas. Ngayon, kaya ako gumawa ng video tungkol sa journey ko, no, sa hyper at saka sa hypothyroid, no? Para maging awareness po sa ating mga kababayan sa nakakarami kung ano yung mga sintomas, ano ba yung mga nagiging management, no? Kawalan po ng kaalaman yung pangalawa. Okay, kahit naman ako noon, hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, pag hyper ka, pumapayat. Pag hypo, nagigain ka ng weight. Yun lang yung alam ko. No? So, base po sa aking naging pag-aaral, hindi man po ako isang doktor, no? Pero kahit papano naman po, isa po akong professor ng Human Anatomy and Physiology sa San Beda College, Alabang. Kahit papano, umaattend po kami ng iba't ibang research, forum, training para i-enhance at tuloy-tuloy po ang aming kaalaman at maibahagi po sa nakakarami. Yun po yung pangalawang kadalasang nagiging problema kung bakit tumalala po ang ating problema sa thyroid. Pangatlong dahilan, alam naman natin na may problema na po tayo sa thyroid. Mapa-hyper, mapa-hypo. Pero binabaliwala pa rin po natin. Alam na natin, no? Itinutuloy pa rin natin yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, hindi po tayo umiinom ng tamang gamutan. Hindi po natin sinusunod. Nakaramdam po tayo ng kaginhawaan sa katawan, no? For example, naggamot na ako ng 1 buwan. Ay, okay na pala ako. Wala na yung kabog ng dibdib ko. Pwede na ako mag-yosi ulit. Pwede na ako mag-vape ulit. Yun po ang ikatlo, no? Binabaliwala na natin eh. Kumbaga parang ang nangyayari, magaling na ako, okay na ako. Mali po yun. Kailangan po natin magkaroon ng follow-up check-up para makita po ng ating mga doktor kung ano po yung responde ng ating katawan sa mga ibinigay nilang gamot. Pang-apat, mas marunong pa po tayo sa mga doktor. Wag naman pong ganun. Pwede naman po tayong mag-raise ng mga question para sa, halimbawa, Dok, bakit ganun? Pag umiinom ako ng top din, parang kinakati po yung kamay ko, parang nagkakaroon ako ng rashes. Pwede naman yun. Malay naman natin, doon sa brand na ibinigay ng doktor, allergic ka,
O kaya naman nangangailangan ka talaga ng agarang radioactive iodine therapy treatment, no? Po pwedeng gano'n. O kaya naman, ano, "Dok, po pwede ba every 6 months na lang ako magpa-check-up, 'wag ng every quarter?" Minsan may mga gano'ng pasyente, eh, mas marunong pa 'no? So, 'wag naman gano'n. Kasi guys, ganito, yung mga endocrinologist naman mga espesyalista po sila, okay. So, ibig kong sabihin do'n nakapag-aral naman po 'yan. Dumaan po 'yan sa matitinding, training, sa kanilang mga research, hindi naman 'yan na nanghuhula. Pero siyempre kung meron kayong, concern 'no, regarding sa management na binibigay sa inyo, pupuwede niyo naman pong i-raise 'yun, huwag kayong mahihiya. But again, if you are not comfortable kay doktor, pupuwede naman po tayong lumipat ng ibang endocrinologist kung hindi ka naman comfortable kay endo mo 'no, pupuwede ka namang lumipat. Hindi naman po 'yun ipinagbabawal, okey? Panglima, eto maraming makaka-relate sa inyo niyan. Ang panglima, masyado pa rin po tayong mga Pilipino na nakikinig sa mga sabi-sabi o sa mga haka-haka. Okay, alam niyo na kung anong ibig ko sabihin do'n. Inirerespeto ko naman po ang bawat pananaw ng ating mga kababayan, ng ating paniniwala. Number number 1, 2, 3, 4, 5, eto ang pinakaiba, yung panglima talaga. 'Pag sinabi kasi ni ganito, o uminom ka ng dahon ng ganito, uminom ka ng dahon ng ganyan, madali lang 'yan. Kulang pa po tayo sa pag-aaral pagdating sa mga medicinal, plants, pagdating diyan na nakakagamot sa ating thyroid. Okay, kung meron man, maliit na porsiyento pa lang ang meron na pag-aaral tayo. Pero kung gagawin po natin siyang basihan, hindi po talaga tayo gagaling. Pasensya na po, wag po kayong ma-o-offend, pero yun po yung katotohanan. Okay, may nagsasabi, ihimasin daw 'tong thyroid ng ganito, may itatapal daw dito, gagaling ka na. Sana nga. Pero sa kasamang palad, wala pa po tayong gano'n. Okay. Ngayon, ang thyroid po natin, lalo na yung hyper 'no, in the long run, chronic nating tinatawag, pupuwede pong maapektuhan ang ating puso. Okay, pupuwede po tayong magkaproblema sa buto 'no, kung hindi agad ito magagamot o mabibigyan ng agarang management. Okay. So, pasensya na po, pero hindi po kasi ako naniniwala diyan. Inirerespeto ko naman yung paniniwala. May mga pag-aaral naman talaga na nakakatulong yung, ibang, medicinal plants, yung iba. Pero wag naman po yung binugahan, yung tungkol sa tapal, hindi naman na po tatalab sa atin yun, no? Palpitation, paano mo gagamutin yun nun? 'Di ba? So pasensya na, yun po ang isa sa yun po yung panglimang nakakapagpalala, no? Yung mga sabi-sabi, haka-haka para sa ating sakit. Ang nangyayari, mas nagiging worse pa po ang ating kondisyon. O, bigyan ko kayo ng example. Nag-basketball ako. Natural, pawisan ang damit ko. Sa sobrang pawis ko, mainit. Gusto kong tumapat sa electric fan. Sasabihan ako ng isa sa ating kababayan, huwag kang tumapat sa electric fan, magkakaroon ka ng pneumonia. Hindi po totoo yun. Wala pong katotohanan yun. Okay? O kaya naman, sasabihin sa akin, iho, oh, huwag kang uminom ng malamig na tubig, magkaka-tonsillitis ka. 'Di ba? Mga gano'n, 'no? So, wala namang pong basihan. Okay, pero pag-uulit ko po, inirerespeto ko po kung ano man yung paniniwala ng ating mga kababayan pagdating sa mga gano'n, sa mga albularyo na 'yan o sa mga hilot, nirerespeto ko po 'yun. Well, choice nyo pa rin naman 'yun kung gusto nyo doong magpagamot. Pero ang opinion ko po, hindi po siya nakakatulong base rin po sa ating, research and study, hindi po siya nakakatulong para gumaling ang ating, thyroid problem, hyperthyroidism, hypothyroidism. Sana nakatulong po itong, aking, video 'no, para sa ating, pagpapagamot, okay.
Well, ang problem naman natin sa thyroid, madali naman siyang i-address, no? May mga gamot naman, no? Kung kinakailangan naman din talagang operahan, sige. Kung walang pera, lumapit po kayo sa rural health unit nyo, no? O kaya doon sa barangay captain nyo. Sumulat po kayo na ako po ay si, halimbawa, no? Si Mr. Juan de la Cruz, residente po ng barangay Mahantik. O nakatira sa ganto, botante ng ganto, ilagay nyo po. Edad 29. O kasalukuyang nagpapagamot, ngayon hihingi kang tulong pinansyal. No, wag po kayong mahihiya. Sa susunod na video, tuturuan ko kayo, ipapakita natin dito sa screen, no? Sa screen natin, yung sample letter kung paano tayo sumulat sa isang barangay captain, okay, sa nasasakupan natin, no? Sa lugar. Hihingi tayo ng tulong. Wala namang mawawala dun. Kung hindi mo naman talaga kaya, wala namang masama na humingi ng tulong. No, kung wala kang pampa-radioactive iodine, for example, ang RAI sa akin umabot ng 20,000. Kung wala kang 20,000, pwede po tayong humingi, no, sa ating lokal na gobyerno. Tutulungan po nila tayo. Huwag niyo nang sabihin na, naku, hindi naman magbibigay yan eh. Tanungin kita, sinubukan mo bang humingi? Sinubukan mo bang makipag-communicate? Di ba? Hindi. So, ganun yun. Lumapit po kayo, no, sa pinakamalapit na barangay, sa barangay na nakakasakop sa inyo. Subukan natin. Bakit ang hindi? Di ba? Ganun lang naman yun. No, kaya nga meron tayong gobyerno, no, para lalapitan natin, hingi tayo ng tulong. Okay, wag na nating pahabain pa na ay mga ano naman yan, mga suplado. Subukan natin. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun. Paano? Hanggang sa susunod na video. Sana nakatulong po itong ating usapan, no? Kahit maiksi lang. And again, pasensya na po, nirerespeto ko naman ang bawat opinion, pananaw ng iba, no? Pagdating sa mga ganitong usapin. Okay, wag po tayong makakalimot magdasal, makakaraos po tayo, manalangin lang tayo, no? May awa po ang ating Panginoong Hesukristo. So hanggang sa muli, marami pong salamat at God bless.